Guys, magandang araw sa lahat. So, basketball update. So, pag-usapan natin yung inaabangan nating PBA Season 50 draft na gaganapin sa September 7. So, dalawang tulog na lang bago yung deadline sa August 29. So, as of ayon dito sa isang basketball page, as of August 24 ay meron ng 51 confirmed na aspirants, no? Unofficial. So unofficial pa to kasi meron pang madagdagan, no? Meron pang habol na aspirant players. Lalo na sa deadline, no, ng application para sa PBA draft. Average age is 26. Ang alam ko, pwede ka nang magpa-draft sa PBA is 19 years old kasi binago na eh. Dati 21 yun, ngayon 19. Basta magpakita ka lang ng mga records, school records, etc. Para eligible ka for the PBA draft. Youngest is 21 years old. Alamin natin kung sino yon. Oldest is 32. Tallest is 6'9". Shortest is 5'8". So, yon guys. So, by the way, pumunta ako sa nung linggo sa Yusef Gym at champion yung Index Road Warriors doon sa kanilang Kadayawan Basketball Tournament. So congratulations dito sa Index Road Warriors. So talagang sila talaga yung nag-champion. Sinabi ko doon sa nakarang videos natin na itong NLEX talaga ang mukhang magcha-champion doon sa tournament na yan. So part yan ng Kadayawan Festival. At itong NLEX, yung kanilang performance, so malaking tulong na yan. Dahil off-season pa naman ng PBA, so yun, nagpakita sila ng lakas doon sa Davao. Apat na teams na yun, tatlong independent teams, Blackwater, Converge, Phoenix, at itong NLEX na MVP team. So congratulations dito sa NLEX. Nung nakarang Philippine Cup, last Philippine Cup, kakatapos lang, maganda naman ang pinakita ng NLEX. Number 2 ata sila sa regular season standings. Pero pagdating ng playoffs, ay na-upset sila ng Rain or Shine Elasto Painters. So, naasahan natin in the next PBA, ang opening ng PBA sa October, ay itong NLEX magpapakita din ito ng kanilang lakas, no? Sa nakikita ko, kompleto naman yung lineup nila. Si Robert Bolick, of course, yung kanilang leading scorer dyan sa NLEX. Tapos, nagpakita din itong si Cyrus Torres. Gayon din itong si Valdez. Pati si Dominic Pardo. So, yun guys. So, abangan natin next season, no? Sa opening season ng PBA itong NLEX Road Warriors. So balik tayo dito sa PBA draft, no? Sino-sino ba yung unahin natin yung mga teams, no? Kung ano yung draft order. Based yan sa performance nila nung nakarang kakatapos na 49 season. So first round, so number 1 Terra Firma, number 2 Phoenix, number 3 Blackwater, number 4 Northport, number 5 NLEX, number 6 Magnolia. So wala ditong mula sa trade, no? So number 7 Meralco, number 8 Converge, number 9 SMB San Miguel Beermen, number 10 Rain or Shine Elasto Painters, number 11 Ginebra, and number 12 dahil TNT yung original sa number 12, pero yung pick number 12 nila ay na-trade na to Rain or Shine Elasto Painters. So itong Rain or Shine, meron silang number 10 and number 12 pick sa first round. So, abangan natin kung sino yung kukunin ni Coach Yeng Giao, no? Doon sa lineup ng Rain or Shine. So, asahan natin itong Rain or Shine, lalong lalakas ito, no? Dahil meron naman silang dalawang first round picks. So, nung nakarang draft, dalawa din yun no? Para sa Rain or Shine. So, second round, sa second round, number 1, Terra Firma. Pero yung draft pick nila sa second round ay na-trade, no? To Barangay Ginebra. So Barangay Ginebra ang kukuha sa first round, sa first pick ng second round.
Number 2, Phoenix. Number 3, Blackwater. Number 4, Northport. Number 5, NLEX. Number 6, Magnolia. Number 7, Meralco. Number 8, Converge. Pero yung pick nila ay na-trade na to Rain or Shine. So, Rain or Shine ang kukuha sa number 8 pick sa second round. Number 9, San Miguel Beermen, pero yung pick nila ay na-trade mula sa na-trade na sa Converge. So Converge kukuha sa number 9 pick sa second round. Number 10, Rain or Shine uli. Number 11, Ginebra. And number 12, TNT. Ang pick nila ay na-trade na to Blackwater, to Rain or Shine. Baka Rain or Shine kukuha dito, no? So, yun. So, itong Rain or Shine ang pinakamaraming pick na kukunin nila sa darating na draft. So, posible pa magbago yan kasi merong mga trades na mangyayari, mga major trades, no? So, yun. So, ito, unofficial pa ito. Pero yung mga teams, yung standing nila dito sa draft, official na to, no? Pero posibleng magbabago pa yan, guys, sa darating ng mga araw kasi merong mga trades na mangyayari. So, yun, yung mga acquisitions, no? So, yun, guys. Pagdating naman sa players, sino yung mga confirm na magpa-draft dito sa darating na PBA draft. So, yung mga players naabangan natin, no, yung NCAA ay pumayag na yung mga graduating players na magpa-join dito sa PBA draft. Pero yung mga UAP, parang itong PBA, parang nanawagan ito sa UAP. Pero hindi pumayag itong UAP na yung mga players nila ay sasali sa draft, lalo na yung mga graduating players. Siguro dahil sa September magsimula na yung kanilang season, yung UAP. So parang ayaw nila ma-disturbing yung mga players nila dito sa PBA. So yun yung siguro yung dahilan kung bakit ayaw pumayag itong UAP para i-allow yung mga players nila to join the PBA draft. Siguro gusto nila, ang focus nila dyan sa UAAP. So yung inaasahan sana na sila Mike Phillips, no? So wala. Ganun talaga. Tapos sino pa ba, si Clint Escamis, yung MVP sa NCAA, superstar sa NCAA, ay hindi muna siya magpapadraft this year. So, yun. Baka next year pa ito. Siguro may plano ang focus ni Escamis yung NCAA season kung saan defending champion yung team niya, yung Mapua. So, talagang focus ni Escamis yung Mapua. So, kasi ang makikita mo sa mga listahan sabi nila marami dito hindi talaga kilala, no? At may mga players na nag-confirm na talagang hindi sila magpapadraft this year. So, marami dito hindi talaga kilala. Pero nakita ko sa mga listahan, mga familiar na player, nakita ko na maglaro sa UAP, sa NCAA at paging sa MPBL. So, sino-sino ba yung mga nasa listahan dito? So, yung pinakamatangkad is 6'9", si Ladis Lepalam. Si Ladis Lepalam, naglaro yan sa St. Benilde. Ka-teammate yan nila Gosum, yan, Justin Gutang. Si Justin Gutang, hindi pa nagpa-draft, no? So, yan yung mga listahan ng confirmed PBA draft applicants as of August 27. So, ito, Ladis Lepalam, Mario Barasi, 6'7", Ivan Santos, 6'7", Justin Guevara, 6'5", Christian Manaytay, James Una, parang naglaro ito sa Baste, Samuel Peralta, Will Gosum, potential first pick overall. Posible din babagsak ito sa number 2 pick kasi itong Phoenix nangangailangan ng big man. So bagay si Gosum sa Phoenix, bagay din si Gosum sa
Bagay din si Gosum sa Rain or Shine, no? At sa so sigurado ito first round pick sa Phoenix. Siguro sa Phoenix sigurado itong Phoenix posibleng kunin nila itong si Will Gosum na 6'5". MVP ito ng NCAA mula UP, lumipat ito ng Binil. Tapos sa ngayon naglalaro ito sa MPBL. Mark Denver Omega, ang alam ko Letran to. Alan Beltran, Mark Sanco, Binil, Joseph Celso, Enyo ata to, pero lumipat ito sa San Beda, 6'5" pala ito. Vince Magbuhos, Chris Kuhn, Ateneo, nakita ko na naglaro ito. Naglaro yan doon sa kanilang sa Davao. Doon sa isang tournament, no? Ethan Galang, Arvin Gamboa, Kobe Monje, Letran, Kobe Pableo, daming Kobe dito. Dalawa lang pala Kobe dyan, guys. Jason Strait, Chris Miller, potential first round pick to. Daniel Celso, Jake Gaspay, dami 6'4", oh. John Paul Kawilan, Simon Ace Sandagon, James Tempra, Ira Batalier. So Ira Batalier from UST to Letran. Royce Mantua, Jun Roque, dating perpetual to pero lumipat sa Letran. So maglalaro isa sa mga NCAA players na active pa rin na NCAA players ang join sa darating na PBA draft. Sean O'Malley, dati to Lyceum, no? Tapos lumipat sa Binil. So I think maglalaro pa ito sa upcoming NCAA season, si Sean O'Malley. So big man ito. Pwede ito sa Rain or Shine, no? Kasi physical ito, tsaka posibleng papalit kay Belga kasi mabigat ito na player, itong si Sean O'Malley. CJ Austria, Lasalto. Manu Cordillera. So kano ito ni Jerry Cordillera, baka pamangkin, no? Manu Cordillera, Alfred Cedillo, Mark Poole, Don Ochea, Daniel Malyari, Kyle Tolentino, Don Ochea, ito, no? Adamson. So ngayon lang siya nagpa-draft, no? Matagal na ito graduating, eh. Kin Aryar, Jonas Tibayan, o yung nabugbog na MPBL player, no? Yung binugbog ni Surela, itong si Jonas Tibayan. 6'3", from National University at dating parte ng Batang Gilas. So Jeremy Robinson Jr., Isaiah Africano, Makoy Marcos, Gerard Benedictos. Ito, Juan Gomez Deliano. So projected top 5 pick sa first round, itong si Juan Gomez Deliano. UP ito, naglaro ito sa Overseas League, no? Si Juan Gomez Deliano. Del J. Tolentino, Lian Ramiro, Lasalto, JJ Hesalem, Jordan Santa Ana, Sean Kitebis, Ateneo to. Dal Panopio. Panopio naglaro ito sa Italy, no? Ang alam ko, naglaro ito sa Italy. Tapos dati itong Batang Gilas. So posible itong si Dal Panopio ay posible itong si Panopio, nakita ko sa picture kasama niya si Greg Slaughter at si Coach Tim Con. So malamang itong Ginebra ay kukunin nila itong si Dal Panopio. Kasi ang Ginebra nasa number, anong number yung Ginebra? Check natin. Number 11 pick, no? So medyo malayo sila sa first round. Pero kung gusto nilang kunin si Dal Panopio, no? So malamang si Dal Panopio yung kukunin nila sa first round. Kung wala ibang teams na kukuha kay Panopio, posible itong Ginebra.
So yan yung scenario dyan. Jason Brickman, isa pang potential first rounder, no? Si Jason Brickman, so matagal na ito, no? Guard ito, matagal na yung naglalaro sa overseas leagues, no? Itong si Brickman. Joshua David, Patrick Ramos, Reg Gabat, ito. Will Nado, Harvey Pangsanhan. So dating UE ito at nag 1 year ito sa EAC. VJ Alarcon, King Gortisa, so ka-teammate ni Pangsanhan dyan sa EAC. Gerard Wilson, UE ito. Ricky Peromingan, naglaro to sa MPBL, dati itong Adamson. Kenny Rica Curva, Royce Alforque, Brian Sahonia. Brian Sahonia, dating FPU ito, lumipat sa San Bedang. Alam ko, maglalaro ito sa Season 101. Isa sa mga NCAA players, no, na pinayagan to join PBA draft. Lord Kamit, MJ De La Virgen, LJ Gonzalez. 5-team pala si LJ Gonzalez, no? FEU ito. JC Cruz, siya yung player na pinakabatang player, 21 years old. Naglaro ito sa Qatar, no? At potential first rounder itong si JC Cruz. Di lang gaano kilala, pero naglalaro na ito sa professional league dyan sa Qatar. So ang average niya doon is mga 12 points, no? So merong mga teams dito, posible ito potential first round kung merong teams talagang nakikita itong si JC Cruz at Axel Inigo 5'8". So yan yung mga players na confirm to join PBA draft. Meron pa yung madagdagan, no? Lalo na sa deadline na mga pangalan na posibleng sasali dito at ahabol dito sa PBA draft. So ayan guys, abangan natin sila guys, no? Sa darating na September 7, 2025. So posible gagawa din ako ng aking PBA mock draft, no? So yon guys, yan yung basketball update sa araw na ito. Kita-kits tayo sa next video.